And yung potential, ayan guys, potential future mo, ibig sabihin nito, ibig sabihin nito yung inaantay mo dadating. And kung ano man yung inaantay mo, magandang resulta yung idadala nito sa'yo. Hindi kapayapaan katahimikan, pwede, kapayapaan ng loob, katahimikan ng loob mga kapiksi. So, ibig sabihin nito, favorable yung magiging resulta nitong bagay na inaantay mo, especially sa kapirahan. Magbubunga yung lahat ng pasensya mo, lahat ng patience mo. So, wag magmadali sa mga inaantay. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? So ito isang timeless reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on mga kapiksi, your past, present, and future energy, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong sitwasyon. So, shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Virgo. Ito guys. So, Virgo, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy guys. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo sa message. So, where you are right now, where you are headed, mga kapiksi, no? You're trying to wait. Meron kayong inaantay or meron kayong ine-expect na balita or news na may kinalaman sa kaperahan, mga kapiksi. Pero parang inaantay nyo pa siya. So, let's say, for example, nag-apply kayo ng trabaho, nag-aantay kayo ng update, nag-loan kayo sa bangko, nag-aantay kayo ng update. O kaya naman, nagtanong ka sa friend mo kung may hiring sa kanila, nag-aantay kayo ng update. O kaya naman, yung iba din, parang you are waiting for results. Let's say, for example, nagnenegosyo ka, kakasimula mo pa lang, nag-aantay ka ng result kung magkiklik ba or hindi yung negosyo na sinimulan mo. Okay, so this is parang waiting period para sa inyo. Naka-standby mode kayo for some of yung mga kapiksi. Pero habang naka-standby mode kayo, parang marami na kayong mga plano, marami kayong ina-anticipate, and parang meron na rin kayong, parang gumagawa kayo ng mga backup plans, no? Parang, let's say for example, hindi nyo ina-expect yung resulta or information na dumating sa inyo, ready ka na to move sa next phase, kapiksi. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Potential and challenges. This is challenge guys because you are overthinking. Okay? Nag-overthink kayo mga kapiksi kasi nga yung pag-aantay moment nagkukos yun ng anxiety sa inyo. So habang hindi pa kayo nakakatanggap ng update, ng balita, parang you tend to overthink. Naku, bakit kaya hindi pa ako tinatawagan? Baka hindi ako pumasa. Naku, bakit kaya hindi pa ako tinetext? Baka hindi na-approve yung loan ko. So mga ganun guys, no? You tend to overthink, which is a little bit of a challenge for you kasi yung overthinking nyo nasa negative side, hindi sa positive. So sabi ko naman sa inyo guys, you can overthink all you want, pero make sure na sa positive yan, wag sa negative. Mga kapiksi, kasi syempre pag negative yung inisip nyo, that will be pushed out in your reality. The same with positive. Pag nag-overthink kayo positively, yun din yung mapapush out sa reality nyo. So bakit nyo bibigyan ng atensyon yung mga kanigahan kung pwede nyo naman bigyan ng atensyon yung positive, diba? So yeah. And what you need to focus on guys, mag-focus kayo sa pagpaplano ng pwede nyong gawin if in case it fails, diba? You can always start mga kapiksi. Pero kailangan malinaw talaga yung intentions nyo. You have to have clear intentions of what you want to happen in your life, and dun kayo mag-focus mga kapiksi. Kailangan talaga ng laser focus na attention. If we want things to happen in our lives, kailangan talaga nakafocus tayo kung gusto nating mangyari yung mga gusto nating mangyari.
Kung gusto natin mangyari yon, doon nyo i-focus yung attention nyo. Your energy flows where your attention goes. Nagfo-flow yung energy nyo based dun sa attention na pinagbubuhusan nyo. Okay? So, dapat dun kayo nakafocus sa desire nyo, mga kapiksi. In your recent past, guys, you have a lot of heartbreaks. You had a lot of emotional pain, heartbreaking moments, mga kapiksi. Marami kayong failure. Okay? And probably, it's also one of the reason kung bakit nag-overthink kayo. Kasi let's say, for example, trabaho. Nag-apply kayo ng trabaho. This is not the first time na nag-apply kayo. Pwedeng marami na kayong in-applyan and pare-parehas yung resulta. It's either nag-fail kayo, hindi kayo natanggap, ganyan, or may rejection. That's why may mga emotional pain. Kaya yung iba sa inyo, nag-overthink negatively kasi nga, na-experience nyo na in the past. But you have to remember, your past is already irrelevant. Tapos na siya unless dalhin mo siya sa present. Okay? Kasi tapos na yun, pag hindi kayo nag-move on doon, pagka dinala-dala nyo pa siya sa present nyo, most likely, mga kapiksi, the result will be the same. Nagets nyo ba? Failure kayo before, pero it doesn't mean na failure kayo forever or magiging failure kayo right now. Okay? You can turn the table around, mga kapiksi. Pwede nyong ikutin yung inyong sitwasyon. Pero kailangan din umikot yung perception nyo, yung paniniwala nyo. Kailangan mag-iba. Okay? So, let go nyo na yung past, guys. Kasi ito yung sumasabotahe sa resulta nyo sa present and sa future. Your greatest strength, mga kapiksi, I'm not seeing this as a strength, guys. Because you are too emotional. Okay? Pwedeng nagiging emotional kayo, mga kapiksi, and disappointments. Pero pwede rin na strength nyo siya kasi yung mga disappointments nyo, dun sa mga disappointments nyo, bumabangon kayo. Okay? It could be your strength kung bumabangon kayo mula sa pagkaka-disappoint nyo sa buhay. Pero kung malulugmok lang kayo sa buhay dahil sa mga disappointments nyo, then that's your weakness, mga kapiksi. Okay? So, again, depende pa rin sa perception nyo, guys. Kaya nga sabi ko, always focus sa positive kesa sa negative. Okay? And in the near future, mga kapiksi, this is an earth sign energy. Aquarius, Gemini, Libra. Again, you are being asked na mag-laser focus sa attention mo dun sa result na gusto mo, hindi dun sa result na ayaw mo. Okay? Dalawang resulta yan palagi, guys, diba? It's either negative, hindi pabor sa'yo, or positive, pabor sa'yo. So, parehas mahirap isipin, diba? Pero choose your heart, ika nga. Mahirap magpaka-positive, mahirap magpaka-negative. Choose your heart. Anong gusto mong mahirap yung ifo-focus mo? Syempre yung positive, diba? And yung suggested approach nito, mga kapiksino, marami pang opportunities yung pwedeng dumating sa inyo. So, wag kayong, kumbaga, wag kayong tawag dito, manlumo, panghinaan ng loob in case na this one is not the right for you kasi marami pang opportunities yung pwedeng unexpected na dumating sa inyo. Okay? Pero wag kayong mawala ng pag-asa. You just have to keep on moving, mga kapiksi. Okay? Keep your options open. Parang yung gusto nyo sabihin sa'yo, keep your options keep your options open, mga kapiksi. What you need to know, mga kapiksi, no, palaging maraming taong tutulong sa'yo, handang tumulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa, guys. So, wag tayo masyadong magmokmok, wag tayo masyadong mag-emo on our own. Mga kapiksi, there are plenty of loving people sa paligid mo na pwedeng tumulong sa'yo, guys. Alright? So, syempre, that's something na you should be grateful for. Kailangan magpasalamat ka dyan dahil sila yung nakaalalay sa'yo. Your hopes and fears, this is more on hopes, mga kapiksi, kasi ibig sabihin nito, mas maganda yung direction na pupuntahan mo. Okay? So, at least dito nagkakaroon ka ng a little hope, di ba? And yun yung panghawakan mo, yung little hope na yun, mga kapiksi, kasi the more na binibigyan mo ng positive hope yung sarili mo, pag-asa, magandang pag-asa, the more na humahawak ka doon, the more na pwede siyang lumago, mga kapiksi. So, i-mind mo ito, guys, mind pag-asa, mind magandang future, di ba?
Mind magandang direksyon sa buhay. Yan. So, i-mind mo yan sa comment section. And damhin mo, no? What would you see, what would you hear, what would you feel kapag ka nandun ka sa tamang direksyon ng buhay mo. So, i-imagine mo yan. Damdamin mo, kapiksi. Alright? And yung potential, ayan guys, potential future mo, ibig sabihin nito yung inaantay mo dadating. And kung ano man yung inaantay mo, magandang resulta yung idadala nito sa'yo. Hindi kapayapaan katahimikan, kapayapaan ng loob, katahimikan ng loob, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito, favorable yung magiging resulta nitong bagay na inaantay mo, especially sa kapirahan. Magbubunga yung lahat ng pasensya mo, lahat ng patience mo. So, wag magmadali sa mga inaantay. Just keep on praying and keep on moving forward and sabayan ng positibong mental diet para mapasayo itong napakagandang resulta na to, mga kapiksi. Okay? So, maganda yung direction ng buhay mo. You will become peaceful and stable din sa iyong kabuhayan, Virgo. Alright? So, i-mind mo yan, guys. Virgo, sa comment section, mind, stable na kabuhayan. Mind, magandang kaperahan. Mind, magandang direksyon sa buhay. Ayan. I-mind mo yan lahat sa comment section. So, tingnan natin yung additional message for you, Virgo. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapiksi. And ngayong May guys, meron tayong promo, pwede kayong mamili kung gusto niyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto niyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Virgo guys, sobrang ganda ng message para sa inyo. We have compassion and purification. So, eto guys, yung pagkakaroon ng mabuting puso, no? Alisin nyo yung mga negative emotions nyo, release judgments about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Alisin nyo yung mga negative emotions nyo guys, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga complaint, yung mga reklamo, yung mga poot, galit, no? Alisin nyo yan sa dibdib nyo kasi nagpapahirap yan sa inyo, okay? Those are causing blocks sa sa magandang flow ng abundance sa buhay nyo. So, dapat alisin nyo yung mga negative emotions na yun. Mag-cleanse kayo, no? With this purification energy. Ibig sabihin nito, pag-cleanse, mga kapiksi. Maraming pamamaraan ng cleansing, mga kapiksi. So, mag-search na lang kayo and take whatever resonates with you. So, kailangan nyo mag-cleanse, guys, para gumaan yung mga kalooban nyo and alisin yung mga negative emotions para gumaan din yung takbo ng buhay nyo. Magaan na kalooban, magaan na buhay. Okay? So, yeah. Comment down below. Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, ito yung ating mga pampaswerte subliminals, pakinggan nyo para maging ma-okay kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.